Handa na siyang sumuko, iwanan ang mundong ito. Pero sa dilim, may isang nilalang na ayaw siyang pabayaan. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking nasa bingit ng kawalan ng pag-asa, isang gabing nagbago ang lahat, at isang hindi inaasahang bayani na may 4 na paa. Sa isang tahimik na bayan, may isang lalaking unti-unting nilalamon ng kalungkutan. Gabi-gabi, para siyang hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa papunta sa isang luma at abandonadong tulay sa dulo ng kanilang lugar. Ang tulay na ito ang naging saksi sa kanyang pagod. Pagod sa trabaho na parang walang katapusan. Pagod sa bigat ng kalungkutang hindi niya maipaliwanag at pagod sa sarili niyang isip na tila naging kaaway niya. Para sa kanya, wala na siyang halaga. Ang bawat araw ay isang pasanin at ang bawat gabi ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Isang gabing malamig at makulimlim tulad ng nararamdaman niya, muli siyang naglakad papunta sa tulay. Pero sa pagkakataong ito, iba na. Determinado na siyang tapusin ang lahat. Bawat hakbang niya ay mabigat, pero mas mabigat ang pasan niya sa dibdib. Walang bituin sa langit, tanging ang dilim na sumasalamin sa nararamdaman niya. Pagdating sa tulay, huminga siya ng malalim, umakyat sa gilid nito at ipinikit ang kanyang mga mata. Handa na siyang bumitaw, handa nang talikuran ang lahat. Pero sa katahimikan ng gabi, may isang tunog na bumasag sa kanyang balak. Isang tahol. Mula sa makapal at malamlam na hamog sa kabilang dulo ng tulay, may isang aninong papalapit, isang maliit na aso. Nakatayo ang mga tainga nito, alerto at nakatitig sa kanya. Ang buntot nito ay matigas, hindi gumagalaw, na para bang may naramdamang panganib. Hindi ito tumitigil sa pagtahol. Malakas, paulit-ulit, para bang may gusto itong sabihin. Sa una, sinubukan niyang huwag itong pansinin. Sino ba naman ang aasahan niyang pipigil sa kanya, isang asong ligaw? Pero ang aso ay mapilit. Paikot-ikot ito sa paanan niya, tahol ng tahol at walang balak na umalis. Ang bawat tahol nito ay parang isang sigaw na nagsasabing, "Huwag!" Lumapit pa ang aso at sa pagkakataong ito, kinuskos nito ang basang-basa nitong ilong sa binti ng lalaki. Pagkatapos ay umupo ito, tumingala sa kanya at umiyak ng mahina. Ang mga mata nito, puno ng pag-aalala, ay diretsyong nakatitig sa kanya. Sa titig na iyon, parang nabasa niya ang isang mensahe. Huwag, mahalaga ka. May dahilan para manatili ka. Ang simpleng gesturang iyon, ang walang salitang komunikasyon na iyon, ang siyang bumasag sa matagal nang namumuong yelo sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan ng pakiramdam na invisible siya, na para siyang multo sa sarili niyang buhay, may nakapansin sa kanya. Isang nilalang na walang hinihinging kapalit ang nagpakita ng malasakit. Dahan-dahan, umatras siya mula sa gilid ng tulay. Ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay biglang bumuhos, kasabay ng malamig na hangin ng gabi. Napaluhod siya sa semento, hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa biglang pagdagsa ng emosyon. Ang aso na parang naiintindihan ng lahat ay lumapit at idinikit ang sarili sa kanya. Niyakap niya ang maliit na nilalang, ang balahibo nitong basa dahil sa hamog, at doon sa gitna ng dilim, sa ibabaw ng tulay ng kawalan ng pag-asa, natagpuan niya ang isang sinag ng liwanag. Naintindihan niya, kahit sa pinakamadilim niyang sandali, kung kailan pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo, may isang nilalang, kahit isang aso lamang, na nagpakita ng malasakit. Isang nilalang na gumawa ng paraan para iligtas siya. Kinabukasan, ang lalaki ay ibang tao na. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na ikwento ang nangyari sa kanyang mga kapitbahay. Hindi niya ikinahiya ang kanyang pinagdaanan. Ang kwento niya ay kumalat sa kanilang maliit na komunidad at ang reaksyon ng mga tao ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang mga kapitbahay na dati ay tila hindi siya napapansin ay biglang nagpakita ng suporta. May nagdala ng mainit na pagkain, may nag-abot ng kumot, may nag-alok ng pakikipag-usap,
Ang tulay na dating simbolo ng kanyang kalungkutan ay naging simbolo ng bagong pag-asa. Ang komunidad ay nagsama-sama, hindi para husgahan siya, kundi para iparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Pero sa kabila ng lahat ng tulong at suporta na natanggap niya, hinding-hindi niya malilimutan ang unang nagligtas sa kanya. Ang maliit na asong walang pangalan na pumigil sa kanya mula sa paggawa ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang asong iyon ay hindi na muling nagpakita, pero ang alaala nito ay mananatili sa kanyang puso magpakailanman. Ang kwentong ito ay isang paalala na hindi lahat ng bayani ay nakasuot ng kapa. Minsan, mayroon silang balahibo, 4 na paa, at isang pusong mas malaki pa kaysa sa inaakala natin. Ipinapakita nito na kahit ang pinakamaliit na kilos ng kabutihan, kahit mula sa isang hayop, ay may kapangyarihang baguhin at iligtas ang buhay ng isang tao. Ang malasakit ay isang universal na lengguwahe na kayang magpagaling at magbigay ng pag-asa sa paraang hindi natin inaasahan. Kung ikaw o may kakilala kang nakakaranas ng matinding kalungkutan o depression, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May mga taong handang makinig at tumulong. Huwag kang mag-atubiling humingi ng suporta. At ngayon, gusto kong marinig ang inyong kwento. Naranasan mo na bang mabigyan ng hindi inaasahang kabutihan mula man sa isang tao o hayop na nagpabago sa pananaw mo sa buhay? Ibahagi ang iyong kwento sa comments section sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring maging inspirasyon at pag-asa para sa iba. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwentong nagbibigay inspirasyon.